ako'y narito para magdala sa inyo ng mga mahalagang talakayan tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga panangaling bilihin. Tunay niyang napapansin ng karami ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas, karne at gulay. Ano nga bang dahilan sa likas na pagtaas ng mga ito? Nasa linya natin ngayon si Raymart Mata para maghatid ng mga ilang balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagkaroon ng muling pagbilis at pagtaas sa naitalang inflation rate ng bansa nitong nakaraang Agosto. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa, bumilis ang inflation rate noong nakaraang buwan matapos ang 6 na buwang sunod-sunod na pagbaba nito. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation rate noong buwan ng Agosto ay ang pagmahal ng pagkain tulad ng kamatis, bigas at isda. Nagambag din sa pagbilis ng inflation ang ilang beses na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan po natin si PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 5.3% nitong Agosto 2020. Napapansin niya na mamili na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bigas, karne, gulay at iba pa. Marami din umaaray sa sobrang pagtaas ng mga ito. Kabilang na dito ang aming nakapanayam. Tinanong namin ang kanyang pahayag ukol na patunay na sinya ng mga mamimili na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bigas, karne, gulay at iba pa. Marami din umaaray sa sobrang pagtaas ng mga ito. Kabilang na dito ang aming nakapanayam. Tinanong namin ang kanyang napapansin niya ng mga mamimili na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bigas, karne, gulay at iba pa. Marami din umaaray sa sobrang pagtaas ng mga ito. Kabilang na dito ang aming nakapanayam. Tinanong namin ang kanyang pahayag ukol sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Paano po naapektuhan ng inyong pang-araw na buhay ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin? Siyempre mabigat. Kasi lalo pag wala ka ng mga araw-araw na income, di ba? Yung pinagkukunan natin ng araw-araw. So, natural. Isang alamang na yung pangunahing taong, wala kang, sabi natin wala kang dito araw-araw. Kasi ang hirap. Sobrang hirap. Ano pa inyong nararamdaman o mga observation sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, karne, gulay at iba pa sa ating lugar? Talagang wala na siguro sa bagay Ano po? Ano po ang inyong opinion tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto tulad ng bigas, karne at gulay? Paano ito nakaka-apekto sa inyong negosyo? Hindi yan mabakala gusto hindi kaya para so gusto lang ko naman mga karne mga bunga ko naman mabakal araw ka nagtatas sa presyo siyempre hindi man kami naman araw ka mga damang pampakal pala ka mga mahirap nabibisi lang ka sa dinila nakapakal ka gusto naman sa Oraldo. Ito pangalawang tanong. Paano ninyo hinaharap ang hamon ng pagtaas ng presyo sa inyong kalakal? Mayroon ba kayong mga hakbang na ginagawa upang mapanatili ang presyo ng inyong produkto na abot kaya para sa inyong mga mamimili? Minsan araw ka, hindi man ako mahalok ka. Siyempre, mamahalan man sa kaya minsan nagkakabawan din sa presyo para pumakal sa rakagos na lang sa Oraldo. Salamat po. Ano po ang inyong opinion tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto tulad ng bigas, karne, gulay at ito pa? Paano ito nakaka-apekto sa inyong negosyo? atuman. Dahil atuman lang kasi hindi na kaya ng mga tao ang presyo. Kunti-kunti na lang sila bumili. Kaya mo, pangalawang tanong. Paano nyo hinaharap ang hamon ng pagtaas ng presyo
sa inyong kalakal? Mayroon ba kayong mga hakbang na ginagawa upang mapanatili ang presyo ng inyong produkto na abot kaya para sa inyong mga mamimili? Mayroon naman kaming ginagawa kasi katulad ng kunti lang kaming tumubo para madagis mauwi. Salamat.